Ano ang gagawin kung ikaw ay biktima ng constructive dismissal or forced resignation? Alamin. So may tatlong answer po tayo, friends, o sagot. Listen well and take note. Specifically, answer number 3. So tingnan niyo po ang full video, specifically answer number 3. Kasi yan po ang pinaka-importante na sagot sa tanong na yan. Alright? So answer number 1. Ensure po kung ikaw talaga ay biktima ng constructive dismissal or forced resignation. Alamin mo po, mag-research ka, maghanap ka ng evidence kasi mahirap po i-prove ang constructive dismissal or forced resignation. Kasi po merong prerogative si management kung ano ang gawin sa mga employees na not performing well sa kanyang trabaho. Opo, baka po na misunderstand nyo lang po na constructive dismissal yan, but then hindi pala. Ginawa ng management na ilipat ka sa ibang department, sa ibang lugar, kasi po you are not performing well. At hindi iyan constructive dismissal. Kasi when I say constructive dismissal, friends, ano yan siya, no? You're doing good, you're doing great, hindi ka naman pala absent, hindi ka naman pala late, na-achieve mo yung mga goals and objectives ng company. Eh bakit ka ilipat or i-transfer sa ibang lugar? Ayan po ay constructive dismissal. Pero if you're not doing good, you're performing poor, marami kang late, pala absent ka, hindi ka maganda magtrabaho, hindi ka marunong magrespeto sa manager nyo, supervisor, o kapwa mo employees, baka demoted ka, na-demote ka, and of course, mayroong prerogative si management na ilipat po tayo kasi hindi ka na asset sa company. Ayan po. Number 2 na gawin mo, if you are indeed victim ng constructive dismissal or forced resignation, gather evidence po. Importante yan, no? So, hindi pwede hearsay evidence. Kailangan meron kang konkretong ebidensya. Kasi once na mag-complain ka na sa NLRC or sa kung saan man yan or sa management, meron kang evidence. Evidence-based po kasi ang complaint ng constructive dismissal or forced resignation. Ikaw po yung mag-provide ng information, ng evidence to prove na constructive dismissal po yan or forced resignation, right? And number 3, ito yung pinaka-importante, once na victim talaga kayo ng constructive dismissal or forced resignation, consult a lawyer. Yes, friends, importante, meron kang lawyer, meron kang abogado. Doon ka mag-file ng complaint. Kung ano yung legal advice niya, kung saan ka dapat magpunta, yan po ang sundin po ninyo. Para bigyan ng justice yung constructive dismissal mo or forced resignation. Ayan po. So, thank you for watching this video. Actually, request po ito ng isang viewer natin kasi yung video natin na constructive dismissal ay 3 years ago pa po. So, ito yung new video sa topic natin na constructive dismissal or forced resignation. Alright, so thank you for watching. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and 2 thumbs up.